Hi Boss Kira, ako po ulit ito si Vince, yung nag-share ng kwentong e-library. Bali same school lang po itong setting ng next ko pong kwento. Umpisahan ko na po. Bale, hapon po nagsimula itong kababalaghan na to. Nasa klase ako noon, mga bandang 3 to 4 p.m. Umaga pa lang, mabigat na yung pakiramdam ko. Yun bang parang may nakadagan na malaking bato sa dibdib ko? Ganon yung pakiramdam. Then, nung mga bandang 4:30, uwian na. Nahilo ako bigla at nanghina. Inalalayan ako ng mga kaklase ko papuntang klinik. Dun sa may hagdan, hindi ako sure nito kasi medyo nanlabo na yung paningin ko. Pero parang may nakita akong umakyat tapos nakatingin sa akin. Binaliwala ako kasi hilong-hilo talaga ako noon. Nung inihiga ako ng nurse sa bed, agad akong nakatulog dala ng hilo. Nagising ako noon 6 p.m. na. Pagtingin ko sa labas, madilim na. Natakot ako noon kasi siguradong mapapagalitan ako ni Mama dahil anong oras na akong makakauwi nito sa bahay. Tinake ko na lang yung gamot na ibinigay sa akin ng nurse tapos dali-dali na akong lumabas. Tumakbo ako papuntang exit. Hindi pa man ako nakakalagpas sa hagdan, may nakita akong nakasilip sa akin. Nung time na yon, may part sa akin na nagsasabing silipin ko kung sino o kung ano yon. Pero may part din sa akin na nagsasabing wag na. Pero in the end, sinilip ko pa din. Ganun na lang ang pagkagulat ko nun. Kasi pagsilip ko, kung ano man yung nakita ko, ay mabilis itong tumakbo paakyat ng second floor. Yung bilis niya, hindi pang karaniwan. Kaya naman kinilabutan ako nun. Idagdag pa nga na para itong tumatawa. Pero na-curious ako lalo. Kaya naman inakyat ko pa ito. Sa unang classroom pa lang pag-akyat ko, narinig ko na yung halakhak niya. Yung halakhak na parang nanunuya o nananakot. Hindi ko sure kaya nilapitan ko yung classroom. Boss Kira, hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob ng panahon na yon para lapitan ko yung classroom. Nung makalapit na ako, bigla naman itong tumahimik. Kaya naman pumasok ako. Handa sa kung ano man ang naghihintay sa akin sa loob ng classroom na yon. Pero pagpasok ko, wala namang tao o kung ano sa loob. Puro computer lang. Nakahinga ako ng maluwag nun, pero hindi nawawala yung takot. Pagkatapos noon ay umalis na ako. Nagulat ako nung biglang umingay yung mga keyboard doon sa loob ng computer room na para bang merong mga nagtatype. Napasilip ulit ako sa loob at nakita ko ngang gumagalaw ang lahat ng keyboard at parang nagtatype ng kusa. Maya-maya, may isang monitor ang nagbukas. Tapos biglang lumabas doon ang pangalang Jaime. Hindi ko alam kung may sense ito pero yun kasi yung pangalan ng founder ng school namin. Hindi ako sure kung siya ba yung nagparamdam sa akin noon o baka ibang Jaime yon. Pero isa lang ang sigurado ko. Galit ito. Kasi nung palabas na ako ng classroom ulit, patakbo na sana ako nun nang biglang may humila sa kamay ko at iniipit ito sa pinto. Napasigaw ako sa sakit at saka naman dumating yung janitor ng school. Tinanong niya kung anong ginagawa ko. At syempre, sinabi ko naman sa kanya yung nangyari. Naikwento niya rin sa akin na ganun din daw yung experience niya. Pero siya naman,
Iniuntog daw siya sa pader. Ipinakita niya pa sa akin yung peklat sa noo niya. Talagang nakakapangilabot po. Dali-dali na akong umuwi dahil sa takot. Pagkarating ko sa bahay, naghilamos muna ako bago nagbihis at kumain. Pagkatapos noon ay natulog na ako. Kinaumagahan, ganun na naman yung pakiramdam ko. Mabigat tapos para akong nahihilo. Pero nilabanan ko naman yon at kinaya ko din naman. Nung pauwi na ako nung araw na yon, napatingin ulit ako sa hagdan at nakita ko na naman siya. Pero sa pagkakataon na yon, nahuli ko siyang nakatingin sa akin. At tama nga ang hula ko, Boss Kira. Ibang espiritu nga ito at hindi yung sa founder ng school namin. Kasi sobrang payat nun na halos magmukha ng stickman. Ganon na ganon yung itsura niya. Tapos yung mata niya halos nakaluwa na. Tapos titig na titig sa akin. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung ngisi niya na para bang nagsasabing, "Alam kong nakikita mo ako. Tingnan mo ako." Natuod ako noon sa kinatatayuan ko. Hanggang sa nawalan na lang ako ng malay. Pagkagising ko, nasa chapel na ako. Sabi ko, bakit ako nandun? Ang alam ko, nasa tapat lang ako ng classroom namin. Sabi ng kaklase ko, bigla nga daw akong nawalan ng malay. Tapos nung lumapit sila sa akin, bigla daw akong tumawa ng malakas at nag-umpisa raw akong magsalita sa ibang lengguwahe. Sabi nung kaklase ko na yon, naintindihan niya yung ibang sinabi ko. At ang isa daw sa mga salitang sinabi ko ay Beelzebub at Daivas, na pangalan daw ng mga demonyo at masamang espiritu. Sobra akong kinilabutan nun, lalo sa mga sumunod niyang sinabi. Kasi kaya daw pala ako dinala sa chapel. Bukod sa mga pangalang binigkas ko at mga kinilos ko, ay yung isa ko pang sinabi. Sabi ko raw, "Ngayon lang ulit ako nakaranas ng maayos na sisidlan. Matibay ang katawan nito." Iba na raw yung boses ko noon, na para daw nanggagaling sa ilalim ng lupa. Pagkatapos noon, isang boses pa raw ang narinig nila sa akin. At ito naman daw ang sinabi, "Mukhang tama ka nga, Beelzebub. Kayanin kaya tayo ng katawang ito?" Kaya daw po, dinala na nila ako sa chapel. Nung makita ko daw po yung chapel, bigla na daw akong naglulupasay. Marami na raw pong nakahawak sa akin nun. Mahigit 10 katao na raw ang pumipigil sa akin. Pero sadyang napakalakas ko raw po nung mga oras na yon. Pagkakita ko daw po kay Father, tumawa lang daw po ako na parang nanunuya. "Father, Father, Dadasalan mo ba ang katawang ito? Hindi ka ba naaawa sa katawan ng batang ito? Baka hindi niya kayanin ang kapangyarihan ng Diyos mo at ang lakas naming dalawa." Tawa raw ako ng tawa, para akong nababaliw habang nagpupumiglas. Pagkatapos noon ay tinignan ko daw si Father at saka muling nagsalita. "Oo nga pala, kinakamusta ka ng asawa at anak mo?
Pagkatapos ay isang napakalakas na halakhak na naman ang aking ginawa. Natahimik daw si Father noon sandali. Pagkatapos ay nagsimula na akong dasalan at basahan ng Bible verses. Ilang segundo ang lumipas ay nawalan daw ulit ako ng malay. Pagkatapos noon ay may lumabas na itim na usok mula sa bibig ko. Hindi lang daw to isa, dalawa, kundi 3. Ang sabi ni Father, may isa daw na nakisama sa 2 demonyo na sumapi sa akin kanina. Naikwento niya rin na bago siya naging pare ay meron siyang naging asawa at anak. Pero namatay daw ang mga ito sa aksidente dahil sa pagtatalo nilang mag-asawa habang siya ay nagmamaneho. Marahil daw ay sinusubukan siyang sirain ng demonyo at gamitin ang nakaraan niyang iyon upang mapanghinaan siya ng loob. Pagkagising ko ay doon na nga lang nila ikinuwento ang nangyari. Kinabukasan nun, maayos naman na po ang takbo ng araw ko. Hindi naman na po naulit yon. At sa palagay ko, wala naman na pong mga senyales na mangyayari po ulit yon. Maskira hanggang ngayon po, iniisip ko pa din kung ano yung koneksyon ng pagkakasapi sa akin doon sa nagparamdam sa akin sa classroom sa 2nd floor. At bakit may isang nakisama sa pagsapi sa katawan ko maliban doon sa 2 demonyo. Posible kayang yun yung nagparamdam sa akin? Hindi ako sigurado. By the way po, pagkatapos naman po nun, bumalik naman po sa normal ang lahat. Yun lang po, Boss Kira. Pasensya na at medyo magulo, pero sana mapasama po ulit ito sa mga mainanarate mo. Hi Sir Kira. Habang nakikinig ako ng mga estudyante horror stories mo ngayon, naalala ko bigla yung na-experience ko nung college ako. Patay yung lolo ko noon, pero pumasok pa rin ako nung araw na yon. Since mahirap umabsent sa school, dahil marami ka kaagad mamimiss na lessons, or possible na may mamiss kang quiz. Uwian na namin noon. 7 p.m. Napagdesisyonan naming magkakaibigan na kumain muna ng burger sa tawid. Kasi yung isa kong kaibigan, hinihintay din yung girlfriend niya na lumabas at sabay silang uuwi. Habang naghihintay kami ng order, dumating na nga yung girlfriend niya. Tapos bigla akong kinausap. Sabi niya, may naghahanap daw sa akin, matandang lalaki. Uy be, may naghahanap sa'yo dun oh. Matandang lalaki, naka-blue. Napaisip ako kung sino yon. Nagtataka pa nga ako kasi wala naman po akong ibang kakilala sa school namin. Janitor, guard, professor, or kahit na sinong matandang lalaki na pwedeng napasok sa school. Nagulat din yung kaibigan ko na boyfriend niya at napasabi na lang na, "Hala ka, first day nga pala ng lamay ng lolo mo." Nabanggit ko na kasi yun sa kanila na wala na nga si lolo. Pag-uwi ko sa bahay, sa labas ng pinto namin, since sa bahay nga po binurol si lolo, bumungad agad sa akin yung tarpaulin ni lolo ko na merong picture niya. Tapos nakakulay blue siya na shirt. At ayun na nga po siguro yon. Lolo ko nga siguro yung sinasabi ng girlfriend ng kaibigan ko na naghahanap sa akin doon sa school.
Pag-uwi nga daw nila ng bahay, ipinagsindi nila ng kandila si Lolo bilang pakikiramay na rin. Yun lang po. Salamat, Sir Kira. Hi, Sir Kira. Ako ulit ito, si Chris. Gusto ko ulit mag-share ng aking experience. Sobrang thank you talaga at napakasaya ko dahil napabilang yung unang shared story ko dito sa channel mo. Na-experience namin ito noong elementary pa lang ako. Kaya namin, dahil hindi lang ako ang nakaranas nito, kundi yung buong faculty ng school namin. At kami mga nag-perform na mga grade 4 at grade 5 students. May intermission number kami that time at ang ipe-perform namin ay yung pandango sa ilaw. Naalala ko pa kung gaano kami hirap sa pagpapractice nun. Dahil nga sa practice pa lang ay may mga nakasindi ng kandila na nakalagay sa maliit na babasaging baso. May mga pagkakataon pang nababasagan kami ng baso, natutuluan ng kandila at napapaso ang kamay dahil nga umiinit na yung basong pinaglalagyan ng kandila. Pero kumbaga, in-effortan talaga namin yung performance namin na yon dahil nga a-attend daw sa program nun ang ibang mga branch heads ng school namin. Sa isang kilalang Christian school kasi ako nag-aaral nun at nung time na yon, kung di ako nagkakamali ay buwan ng wika, kaya folk dance yung sinayaw namin. So bale, ito na nga po. Sorry ang daldal. So kami na nga ang magpe-perform noon. Nung mga panahon na yon, ang cellphone pa lang na may camera ay yung mga may keypad, mga Nokia at mga Sony Ericsson. So habang nagpe-perform kami, kinukunan ng isang teachers namin yung pagsasayaw namin. Mula simula hanggang sa matapos. Pagkatapos ng performance namin, nakahinga na kami ng maluwag. Nasabi namin sa isa't isa na talagang kabado kami ng una. Pero masaya naman kami na nakapag-perform kami at walang nagkakamali o nadidisgrasya sa mga kandila. Pero may mga ilang estudyante ang nagsabi sa amin na habang nagsasayaw daw sila, nakakaramdam sila ng malamig. Na parang may umiikot sa kanila habang nagsasayaw sila. Samantalang halos lahat naman kami pinagpapawisan doon sa stage. Dala na rin siguro ng kandila na hawak namin. At saka almost crowded kasi kami doon. Isinawalang bahala na lang namin yon dahil inisip namin na baka ooy lang yung iba. Pero nung may isang teacher na ang balisa na nakita naming lumapit sa ibang faculty teachers at nagkukumpulan na sila, ay nakiusyoso na rin kami. Nanginginig pa yung teacher habang ipinapaliwanag niya na may nakunan daw siya doon sa ivinidyo niya. At kitang-kita nga roon sa video na habang nagpe-perform kami ay may sumasabay sa amin at palipat-lipat iyon ng pwesto. Ginaya pa nito ang damit na suot namin. Nung una, maraming nagsabi na baka raw isa lang sa mga estudyante yon. Pero kaya daw napukaw ang atensyon ng teacher na yon dahil nahuhuli ito sa pagsabay sa amin at biglang nawawala sa pwesto. Tapos biglang sa ibang anggulo na ulit ito makikita. At paulit-ulit daw na ganon. Natakot kaming lahat nun. Maging yung ibang mga estudyante, halos mangiyak-iyak na nga. Pero pinilit naman silang pakalmahin ng mga faculty teachers. Mga year 2009 po ito nangyari. Pero siguro kung sa modernong panahon na ito nangyari,
Tipong mga katulad na ng cellphone natin yung gamit noon sa pagkuha sa amin. Baka naibahagi ko pa yung video na yon sa social media. Yun lamang Sir Kira. Pasensya na kung medyo magulo yung kwento ko. More power po sa inyo. Muli maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko. Isama ko na rin ito sa ibabahagi ko dahil sa parehong school lang ito nangyari. Kapatid ko ang nagkwento nito sa akin. Recently lang, siguro mga last week ata. Grade 6 student po siya ngayon at nangyari po ito noong grade 5 pa siya. May pagkapasaway po yung kapatid ko na yon. Kaya nung time na pinaglista ng noisy yung classmate niya, nailista siya. At may isa pa siyang classmate na nailista na rin. Tapos ang punishment ay magiging cleaners sila. Kahit na hindi sila yung nakatoka nung araw na yon. Nainis pa nga daw siya kasi nung time na yon may ginawa daw silang activity sa arts. Kaya ang daming nagkalat ng mga colored papers at iba pang mga art materials. Dalawa nga lang daw sila nun. Nauna na daw umuwi yung mga teachers nila. Pero mahigpit silang binilinan na maglinis daw ng mabuti. Pati raw yung CR na mismong nasa room nila, linisin na rin daw. So ayun na nga. Nagtapon daw ng basura yung kaklase niya, habang siya naman ay nag-aayos doon sa loob ng classroom nila. Nang matapos na raw siya, ay pumunta na siya sa CR para doon maglinis. Yung CR daw nila, sira yung doorknob. Kaya tinanggal na lang yon. Kaya naman naiwang butas yung pinto. Kaya naman inilalak na lang yung pinto gamit yung hook sa loob. Papalapit pa lang daw siya nun sa pinto. Nung mapansin niya na parang may tao sa loob. Naaninag niya kasi ito doon sa butas. Nagtataka nga rin ako. Paano nilang nagagamit yung banyo na may ganoong kalaking butas? Alam niya nga daw na bumaba yung kaklase niya para magtapon ng basura. Kaya nagtaka siya na bakit may tao sa loob ng CR o kung sino man yon. At mas lalo pa siyang nagtaka nun kasi doon daw sa butas, dalawang paa ang nakikita niyang nakatungtong sa bowl. Dalawang maiitim na paa. Kaya raw po napatakbo na siya pababa. At sinabi sa kaklase niya kung ano yung nakita niya. Pagbalik nila sa classroom, sinilip daw ulit nila yon. At nagulat silang pareho dahil nandoon pa rin yung mga paa. At hindi daw yon natitinag. Dahil sa takot nilang dalawa, ay nagmamadali silang lumabas at inilak na yung classroom. Sumilip sila sa bintana na katapat nun. At mula raw doon ay kita pa rin yung butas ng CR. Pagtingin daw ulit nila, wala na yung dalawang maiitim na paa. Pero hindi na sila naglakas ng loob na pumasok pa ulit. Yung katabing classroom daw nila na madadaanan, nandoon pa raw yung teacher at abalang-abala ito sa ginagawa. Napalingon sila sa teacher na yon. At nagulat silang dalawa nung makita nila na yung dalawang maiitim na paa ay nandoon na't nakatago sa ilalim ng upuan sa tabi mismo ng table ng teacher na yon. Hindi na sila nagsalita nun at tumakbo na lang silang palabas ng school. Kinabukasan nun, ikinuwento daw nila yon sa teacher nila. Alam daw pala ng teacher nila yon, pero hindi daw nito inaasahan na mae-encounter nilang dalawa yon. Magmula po noon,
Hindi na iniiwan ng teacher ang sinumang magiging cleaners sa kanila. Marami daw po talagang kababalaghan ang bumabalot sa school na pinapasukan ng kapatid ko. Pero hindi ko lang din inaasahan na makaka-encounter din ng ganoon ang kapatid ko. Eto lamang po muna, Sir Kira. Maraming salamat and God bless po. Oo nga pala, kinakamusta ka ng asawa at anak mo? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!